direktang ugnayan sa inyong lahat ngayong araw ng Lunes, August 4, 2025. Pamagat ngayong tanghali, stolen. The plunder of the century. The plunder of our country. Hindi po inabsuelto ng Korte Suprema si Vice President Inday Sara Duterte. Ilagay lang po natin sa tamang konteksto. Wala pong inaabsuelto, wala pong ina-acquit, wala rin pong kino-convict ang Supreme Court nung sila ay nagpalabas ng kanilang unanimous decision dismissing yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte sa kadahilanan ito ay linabag ang kanyang karapatan sa due process, ang kanyang Bill of Rights, at ang kanyang right to speedy disposition of a case or cases. Yan po yung naging mariing pahayag ng Korte Suprema. Sinabi pa rin ng Korte Suprema, there is a right way to do the right thing at the right time. Sabi ng Korte Suprema, ayusin ninyo yung proseso. Respetuhin ninyo yung saligang batas, kagaya ng patuloy na panawagan ng hakbang ng maisog, to uphold, to defend, and to respect the Constitution. Yan din po yung naging angkla o anchor of the Supreme Court decision, yung Article 11, Section 1 of the Constitution. Public office is a public trust. At lahat ng naglilingkod, lahat ng instrumentalities and agencies of the government, dapat may klarong transparency at pananagutan sa ating mga Pilipino. Ito naman pong ating ugnayan ngayon sa inyo, yung stolen, yung plunder of the century, yung plunder of our country. Mamaya pong hapon, mga 2 p.m. or 3 p.m., ay magbibigay po ng kanyang privilege speech si Congressman Sid Ungab. Ang kanya pong tatalakayin kung paano inabuso yung special accounts in the general fund at saka po yung income in the general fund. Talakayin ko lang po dahil akmang-akma yung nung linabas niya po ito nung Friday, kanina po ang bumulaga sa banner story ng Manila Times sa online and I think pati sa print. Bukod po doon sa napakagandang column ng rinerespetong kolumnista at manunulat, matalino, intelektual, si Bobby Tiglao. Basahin din po niyo diyan Ang naging banner story nung Manila Times ngayon pong araw ay yung makinig po kayo baka mabilaukan kayo at mabulunan habang kayo po'y nanananghali dahil pera na naman ho natin ito. Sa Manila Times po, ang sinabi nila na kanilang headline, 1.2 billion. 1.2 billion fund diversion. Ito po yung pondo ng BFP, pondo ng mga bombero, yung Bureau of Fire Protection, yung BFP, na nasa ilalim po sa direktang control and supervision pangangasiwa ng Department of Interior and Local Government. 1.2 billion fund diversion. Meron pong whistleblower na nagsabi, hindi na masikmura yung nangyayaring anomalya at korupsyon, tinuga niya o ikinento niya o isinumbong niya yung 1.2 billion fund diversion. Yung fund diversion, yun po yung magiging laman ng privilege speech mamaya ho ni Congressman Sid Ungab. Yung patungkol sa special accounts in the general fund. Kagaya po ng ating advokasya at layunin, wag ho kayong malulunod sa mga termino, sisikapin ko po bilang inyong boses matating at tinig sa labas ng Senado na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan nang sa ganon ay maunawaan po ninyong higit and it is my fervent wish and desire and aspiration na makapulot po kayo ng impormasyon, tamang impormasyon, masustansyang gabay at I hope you may find my direct engagement with you incisive, relevant, analytical nang sa ganon ay makabuo po kayo ng inyong personal na opinion. Magkaroon po kayo ng inyong personal na kuro-kuro. Huwag po kayong matulad
doon sa mga trolls na tumatanggap ng pera kapalit ang paninira kung kanino man. Di na po uso yan. Ang trollso, wala na po, yung gamit po niya irrelevant na. Matatalino na po yung Pilipino ngayon, marami po ang direktang ugnayan tayong ginagawa sa inyo dahil parte po ng hakbang ng maisog na advokasya ay iangat po natin ang antas na level o yung level ng pampublikong diskurso. It is my fervent wish, hope, and desire and aspiration to somehow help elevate the level of public discourse so that mas higit maraming Pilipino ang magiging maalam at may alam nang hindi na po tayo basta-basta nabubudol ng mga taong nasa kapangyarihan. So yung special accounts in the general fund, ang ibig sabihin lang po noon, ito po yung mga buwis, yung mga revenue, yung mga kinita o koleksyon ng national government ho na ito po ay intended specifically, collected specially para sa isang specific na kadahilanan o specific purpose. Hindi niyo po pwedeng gamitin yung pera ng special accounts in the general fund sa ibang pakay. Kaya po timely itong ating pagbabantay sa magiging privilege speech ni Congressman Sid Ungab, sapagkat siya po nagmula itong special accounts in the general fund. So yun po yung purpose ng special accounts in the general fund. Lagyan po natin muli ng constitutional support or basis itong special accounts in the general fund na hindi mo maaaring gamitin sa iba pang pakay kung hindi doon sa pangunahin at katangi-tanging pakay. Bakit siya kinolekta? Bakit nagbuwis ng panibago ang gobyerno nung araw through Republic Act at bakit kinakailangan mangolekta? Number 1, sa Article 6 po. Article 6 ng ating saligang batas, Section 1. No money shall be paid out of treasury. Malinaw po yan ha. Wala pong pera nating mga Pilipino ang maaari mong ilabas sa ating treasury nang wala po itong kaukulang appropriation. Kinakailangan there is the appropriation measure or law before you can take out any money to pay for any public billing or public spending from our treasury. Malinaw po iyon. Segundahan po natin yung Article 6 pa rin ng ating saligang batas. This time, Article 6, Section 29, Paragraph 3. Yung kanina Article 6, Section 29, Paragraph 1. Ulitin ko no money shall be paid out of the treasury except in pursuance of an appropriation made by law. Dapat batas. Kinakailangan may appropriations law. Yung Article 6, Section 29, this time Paragraph 3, para lang po guided tayo, all money collected on any tax levied, lahat po ng kwarta, lahat po ng pera na nakolekta mula sa pagbuwis sa kadahilanan na may special purpose kung saan ito gagamitin ay katangi-tanging magagamit mo lamang at magagamit mong pambayad only in undertaking that special purpose. So any money, all money collected on any tax levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used and paid out for such purpose only. Yun po yung basihan ng special accounts in the general fund. Usually po yan hindi na kinakailangan ng yearly earmarking, yearly allocation, yearly appropriation sapagkat meron pong automatic appropriation yan hanggang sa hindi mo na accomplish yung purpose kung bakit nangongolekta ang isang specific Republic Act. Yan po yung purpose ng special accounts in the general fund. Ano po ang nangyari? Sinabi na po all money collected on any tax levied for a special purpose shall be treated as a special fund
and paid out for such purpose only. Exclusive po yun. Ang tanong, dahil po yung ating pamagat, stolen, yung plunder of the century, stolen, the plunder of our country. Ang tanong, nasaan ang pera para sa PhilHealth ngayong 2025? Kaya po stolen, hindi po maaring zero funding ang PhilHealth ngayong taon, kung last year o sa mga darating pang taon. Bakit kanyo? Linatag po natin yung constitutional basis of the special account in the general fund. Unang-una, yung Article 6, Section 29, Paragraph 1, kinakailangan basahin din po yon in relation to Article 6, Section 29, Paragraph 3. Malinaw po yon. Hindi maaaring galawin yung pera ng PhilHealth hanggat hindi nito na-accomplish yung kanyang only and primary purpose kung bakit may Republic Act patungkol sa kanya. Ano po yun? Yung universal health care for all or for every Filipino. Hanggat hindi mo na-accomplish yung layunin na yan, hindi mo pwedeng bigyan ng zero budget or zero allocation or zero earmarking or zero appropriations ng PhilHealth. Tanong, where is the money for PhilHealth? Meron po ang magbibigay po ng kanyang privilege speech mamaya ay si Congressman Sid Ungab. Magaling po ito, marangal na tao, pilit dinidiskredito. Last week, sinabi po kasi nung isang Philippine Star report na si Congressman Sid Ungab daw ho yung nagsimula ng rumor. Sa Tagalog pa, siya raw po yung nagsimula ng chismis diyan sa mga blankong item sa General Appropriations Act. Fake news. Kinorek na po natin yan. Ang tugon po ni Congressman Sid Ungab diyan sa malisyosong pagsusulat ng Philippine Star, simple. Ang naturan po ni Congressman Sid Ungab, last week ho ito, sinulatan niya, precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved. Yun nga po higit malaki po ang problema natin dito. Yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, dumaan na po sa proseso. Ibinasura po ng isang unanimous decision ng Korte Suprema. Makikita nyo, yung mga nagsasabing sila daw po ay vanguards of the Constitution. Sila raw po ay para sa rule of law. Dinidiskredito ang Korte Suprema. Nagdesisyon po ang Korte Suprema. Hindi po inabsuelto si Vice President Inday Sara Duterte. Kinastigo ang mga kongresista na naglabag o nag-violate sa Due Process Bill of Rights, karapatan ni Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi po ng Korte Suprema, ibasura by a unanimous decision ang illegal at unconstitutional impeachment complaint na yan. At mag-intay na lang uli, ilang buwan na lang naman February 6, 2026, kung may gustong magsampa ng panibagong impeachment, nabukas naman ang Kongreso. Pero makikita niyo rito, organisado sila. Pinagtatakpan nila itong issue po ng stolen, the plunder of the century, yung plunder of our country. Tayo po sa hakbang ng maisog ay kay Sir Johnny, General Johnny Macanas, maraming salamat Attorney Vic, mabuhay po kayo General Johnny Macanas, and I hope to see you very soon. Ganon din po kay Tintin Ondap from Toronto, Canada, kay Joy Nika, kay Joan Espiritu, kay Ruby Acha, si Rolando Algar. Attorney, valid po ito si Rolando Algar. Attorney, paano kung hindi papayagang magsalita sa plenaryo si Congressman Sid Ungab? Pag hindi po siya papayagang magsalita at hindi po tayo magugulat kung siya man ay busalan dyan, pilit busalan, nandyan naman po ang social media, yung mainstream media. Alam mo ninyo, sa kada ari-arian na nasisira tuwing baha, sa kada tahanang nawawasak tuwing baha, sa kada buhay
na nagbubuwis, namamatay, nadidisgrasya tuwing baha, may pananagutan po. Yung mga miyembro ng mainstream media na ayaw masulat, kung gumagamit man sila ng ballpen o gumagamit man sila ng computer o kung gumagamit pa sila ng old school na makinilya, may pananagutan po sila sa bawat property, sa bawat buhay, sa bawat ari-arian na nasira, namatayan, nasalanta ng bagyo, sapagkat sila po ay kasabwat nitong stolen, the plunder of our country, the plunder of the century. Hindi po sila pwede magsabing wala silang pananagutan. At lahat po ng Pilipinong nagkasakit at magkakasakit, dulot po ng patuloy na pagbaha. Hindi po ibinabalita ng mainstream media, may pananagutan po sila diyan, kasabwat po sila nung mga nagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Kanya nga po ang ating pahina, stolen. The plunder of the century, plunder of our country. Huwag po tayong pumayag. Yung mga kasama kong napapabilang sa hanay ng mga manggagawa, yung ating mga ordinaryong manggagawa, yung mga driver ng Grab, yung mga waiters, yung mga construction workers, yung mga magsasaka, mangingisda, yung ating mga doktor na sumusubaybay din po sa ating pahina. Huwag po tayong pumayag sapagkat tayo nagkakandakuba na kakakayod para lang ho pagdugtungin yung ating kinikita buwanan, patuloy yung pagtaas ng pangunahing bilihin, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng petrolyo, bagsak po ang halaga ng piso, samantalang itong mga ito, patuloy ang kanilang plunder of the century. Patuloy ang kanilang plunder ng ating bansa. Pandarambong po ito ng century. Pandarambong po ito ng ating bansa, stolen. Kanya po dapat patuloy tayong makialam at makipag-engage sa mga ganitong klaseng direktang ugnayan. So yun po yung magiging topic mamaya ni Congressman Sid Ungab, yung special accounts in the general fund. Mahalaga po ito sapagkat yun nga po yung aking sinabi. Kanina, ang naging headline po ng Manila Times, 1.2 billion fund diversion. Ang source din po niyan ay yung special accounts in the general fund. Dapat po umalma magreklamo yung ating mga kaibigang bumbero na nagbubuwis ng buhay. Importante po, sinasabi pong justification, yung pera daw po ng bumbero o ng BFP. Ulitin ko nasa ilalim ito ng direct control and supervision ng Department of the Interior and Local Government. So hindi lang po BFP ito. Ang sinabing justification pero hindi po justified. Dahil binanggit ko po sa inyo, ano yung nature ng special accounts in the general fund. Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Hindi mo pwedeng i-divert yan. Ito pong 1.2 billion, apparently, para po sa acquisition at pagbili ng mga makabago at bagong truck ng ating mga bumbero. Kailangan po yun yung pamatay sunog na high-tech na, yung merong matataas na hagdan, yung iba po ang laman chemical para higit na maapula. Ang sunog, kung ito po ay dulot ng langis o ng gasolina, hindi lang po pwedeng tubig lang ang laman ng ating mga tangke, yung mga specialized fire trucks. Ganon din po yung rescue vehicles at protective gears and other life-saving equipment. Yun po yung pera ng 1.2 billion pesos. Saan po ito ilalagay? Buti po may whistleblower kundi nalusutan na naman po tayo. Gagamitin daw po itong fund diverted para sa 911 project. 911 project, yung mabilisan pong response. Tayo pong mga Pilipino, matagal na po nating pinangarap na magkaroon din ng similar efficient 911 ang ating bansa. Hindi po masama yung 911 project. Tama po yun, maganda po yun. Pero kagaya po ng impeachment process, mali po, linapastangan na naman ang ating saligang batas. Hindi mo pwedeng gamitin basta-basta yung 1.2 billion na pondo ng BFP, ng bumbero,
ng Bureau of Fire Protection pambili ng makabagong truck, ng makabagot high-tech na kagamitan, yung mga life-saving devices. Bakit? Sapagkat nagbubuwis po ng buhay ang ating mga bumbero. At bukod diyan, nagbubuwis sila ng buhay upang masalba ang buhay ng mga nasa panganib o nanganganib tuwing panahon ng sunog, kung may sunog, o di kaya kung sila po ay nagsasagawa ng rescue operation. Linipat po para sa 911. Hindi po justification yun. Yun po yung magiging lalamanin ng magiging privilege speech po mamaya, yung patungkol sa special accounts in the general fund. But for the detail, ayaw po natin pangunahan si Congressman Sid Ungab sapagkat mas impactful po yun pag siya po yung nag-deliver kompleto po with slides and presentation. Yung nagtanong po kanina, baka raw po hindi siya payagan, pigilan magsalita, posibilidad po yun. Tingnan natin, bantayan natin. At yung mainstream media, dapat nilang bantayan yan dahil higit pong malaking usapin ito kesa dito sa pinipilit nila na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po dahil sila ay kulang sa karunungan. Hindi po. Yung mga maiingay na nagsasalita, hindi po. In fact, sobrang dunong nga po nila. Kaya lang yung kanilang karunungan, ginagamit nila upang patuloy na lansihin tayong mga Pilipino. Nagpapagamit sila sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Ating pamagat, stolen, plunder of the century. Stolen, plunder of our country. Nagpapagamit sila. Ang totoong usapin po, ang tunay na usaping panlipunan, higit na mahalaga, kesa dyan po sa ibinasura na unanimous vote ng Korte Suprema, ay yung plunder of our country. The plunder of the century. Yung patuloy na pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino na hindi po nakaligtas kahit po sa Pangulo ng CBCP. Dito po sa ating pahina, inaangat natin yung antas ng pampublikong diskurso para higit po kayo makabuo ng inyong sariling opinion at magkaroon po kayo ng intelligent na opinion at enlightened opinion at magkaroon po kayo ng isang paninindigan patungkol sa mga mahalagang usaping panlipunan. Ano? So hindi po nakalagpas ito. Kaya binabanggit ko yung CBCP, maraming pagkakataon po na ako ay hindi sang-ayon doon sa kanilang mga nagiging posisyon sa mga usaping panlipunan. Maraming beses na rin na sila ay tikom ang bibig sa higit na mahalagang usaping panlipunan. Subalit, ito po yung mismong Pangulo ng CBCP sa kanilang pastoral letter noong July 25, I believe. Di ko lang na-note yung araw. July 25. I-quote ko lang ho. And I quote, "The very funds meant to protect our people," kayo po yun, tayo po yun, "have been siphoned off." Hinigop po by system. Kabal po yun, kabal. "That enrich a few and endanger many." Sa Tagalog po, yung mga pondo po na ang layunin sana ay protektahan ang mamamayang Pilipino, labanan ang patuloy na baha at pagbaha na patuloy na kumikitil ng buhay ng mga kababayan natin. Sumisira ng ari-arian, ani at tanim at nagiging kalunos-lunos yung lagay ng mga taong palagian na lang hong nasasalanta ng bagyo o baha ay hinigop na po ng iilang tao na ang layunin ay patabain higit ang kanilang bulsa galing sa nakaw na yaman. Hindi po protektahan at pagsilbihan ang karamihan. Yan po yung naging buod ng naging pahayag ng CBCP. Ibig sabihin, talagang umaalingaso na ho talaga itong korupsyon na to na yung dating tahimik, ngayon ho ay nagsasalita na. At meron lang din ho akong maganda naman yung layunin.
nung isang parokya, nag-fundraising po sila, nag-relief drive para doon po sa yung kakalagpas lang na bagyo. Nais po nilang, nagkolekta po sila ng pondo sa mga parishioners nila. Okay naman yun, tama po yun. Subalit higit po dyan, dapat singilin nila ang gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit kinakailangan tatakbo ka sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga parishioners mo? Hindi ko sinasabing maging madamot tayo. Wala pong problema ron. Tayo po'y tumutulong din. Subalit hindi ba, bago ka humingi ng tulong sa iyong parokya o mga parokyano, tuligsain mo naman yung lantarang korupsyon na nagaganap araw-araw sa ating bansa. Hindi trabaho ng mga nasa lantana ng pagbaha at bagyo na natutulong pa. Magagaling ho tayong Pilipino, mababait po tayo, mababa ang loob, matulungin. Pero may problema ho eh. Basahin po ninyo ang nangyayari. I-analyze po ninyong maigi. Bakit pagka bumaha, may nasalanta? Bakit pag may bagyo, may nasalanta? Bakit pag pumutok ang bulkan, may nasalanta o mag-i-evacuate, nasa evacuation center sila? Kinakailangan. Yung mga mainstream media, yung may mga istasyon ng TV, meron pang mga dramatics na kunyari kalunos-lunos, malungkot po yung background music para makapag-raise ng pondo. Kalokohan. Bakit hindi ninyo i-report yung anomalyang nangyayari araw-araw? Etong stolen, plunder of the century, plunder of our country, taltulig sa ninyo. Why pass the burden sa mga ordinaryong Pilipino na hirap na rin araw-araw sa kanilang pakikipagsapalaran para lamang kumita? Yun po yung point ko rito. Kaya maganda na meron na rin pong naging malinaw na pahayag ang CBCP patungkol dyan. Nasaan po yung dapat managot doon sa last year? Hindi ba ang daming namatay nung nalubog sa baha ang ating mga kababayan sa Bicol? Yung 5,500 flood control programs. Asan yung sinasabing transparency and accountability? Hanggang sa ngayon, hindi natin mahanap nasaan yung 5,500 na yan. Sino ang dapat managot? Pupunta po tayo mamaya dyan. Yung sinabi na Phantom or Ghosts Project amounting to 255 billion pesos ng flood control funds, nasaan yun? Ang laking pera po nito. Tama po yung ginagawa ng mga ilang parokya na nagkakaroon po ng fund drive para po makatulong. Ang sinasabi ko lang ho, dapat align din dito sa naging pahayag ng CBCP na inilabas ang kanilang pamunuan sa pamamagitan ng kanilang Pangulo noong July 25. Ulitin ko the very funds meant to protect our people have been siphoned off by a system or by system that enrich a few and endanger many. Hinigop na po sinipsip na, hinigop na po ng ilang tao na ang layunin ay higit pang magnakaw sa kaban ng bansa kaysa protektahan ang nakararami. Yun po yung buod na naging pahayag ng CBCP. Nahanap na rin nila nasaan yung flood control funds, nasaan yung 5,500 flood control programs. Pinagtatakpan po nila ito. At mamaya baybayan po ninyo dyan sa mababang kapulungan pag nagsalita na po si Congressman Sid Ungab. And immediately after the SONA, di ba nagsalita na rin si Congressman Toby Tiangco? Siguro hindi na rin niya masikmura sapagkat yung kanyang lugar, yung nabotas, mababaho kasi talaga yun. Palagian pong binabaha yun. At nagsalita na rin siya na talagang ang daming kalokohan, pagnanakaw, katiwalian, plunder diyan sa pondo ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po itong 2025 unconstitutional national budget. Tingnan ninyo. In my own small way, ang aking ambag sa nation building na kalampagin yung mga sumusobra na diyan sa pamahalaan. Dahil grabe na po yung korupsyon. Hindi po nakaligtas na sa mata, pakiramdam at ulirat ng CBCP. Sila po yung nagsalita na. Ngayon, may mga development po. Meron pong isang undersecretary ng DPWH ang tila linaglag.
Ang pangalan po niya, nasa ano po ito, nasa pahayagan. Nandun din po sa mga iba-ibang online news sites. Si former Undersecretary Robert Bernardo. Pinangalanan po siya, kinutya pa ng isang kasalukuyang senador. Tinawag po siyang richest undersecretary in the world. Iniinsulto ba? Pero makikita natin dito. For the sake of our fair and objective discussion this afternoon, probably siya ang isa sa pinakamayaman o baka nga pinakamayamang undersecretary or deputy minister sa ibang bansa. Sa buong mundo, itong si Undersecretary Robert Bernardo. Bakit hindi pinangalanan nitong nangkukutsapang senador kung sino ang dapat pang managot bukod sa USEC? Pwede pang makagalaw ang USEC nang hindi nalalaman ng mga sekretary. Sekretary ng DPWH, sekretary ng DBM. Pwede bang gumalaw yan? Pwede bang gumalaw ang isang USEC nang hindi nalalaman ng mga district engineers na nagre-report naman sa mga kinatawan o kongresista na naglalagak ng pondo sa kanilang distrito? So makikita natin, inilalayo po yung istorya sa higit na malaki. Mamaya nga po may magiging opisyal na pahayag sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, antabayanan po niyo. Dedetalyihin niya po yan. Malaki po yung storyang yan. Ang mainstream, syempre, wala po. Bingi po yan. May takip po yung tenga, wala pong maririnig yan. May antipara din po yan. Nakatingin lang yan yung source of funding ho nila. Hindi po nila i-report yan. Higit pong malaki yan kesa dito sa pilit nilang pinantatakip na unconstitutional impeachment complaint na matagal nang binasura ng Korte Suprema, unanimous nga po yung naging desisyon. So, mukhang pon lamang itong Undersecretary Robert Bernardo. Paano magagawa ng isang USEC nang hindi nalalaman nung higit matataas sa kanya? Yung paggamit po ng bilyon-bilyon o daang bilyong pisong pondo, above the pay grade na po ng USEC yan. Hindi ko sinasabing malinis yang USEC Robert Bernardo. Hindi ko rin po siya inaabsuelto, hindi ko rin siya pinagtatanggol. Ang sinasabi ko lang, dito sa senador na nangungutya pa, bakit hindi ka kaya mag-initiate ng investigation? At malaman mo kung sino ang mga nasa likod nung lantarang pagnanakaw sa ating flood control funds. Yung pang-hijack ng flood control funds at flood control programs. Itong USEC Robert Bernardo na ito, pon lang po ito. Pero hindi ibig sabihin, inosente ito. Hindi, wala tayong inaabsueltong ganun. Tatandaan mo ninyo na may nag-circulate last week yung 800 billion flood control projects. 6 lang po yun, yung Big Six daw ho. Big Six ng Kongreso. Nandyan po yan, public public information na po yan eh. Ito, nakita ko ito eh. Political blogger post, yung 800 billion flood control projects, saan daw ho napunta? Ano? Yan. Yung tawaging Big Six nung pahina ni political blogger. 800 billion pesos. Tahimik itong senador na kumukutsa dito sa USEC Robert Bernardo. Ibig ba sabihin ng senador na ito, higit sa 800 billion pesos ang kinulimbat ng Robert Bernardo? Bakit yung USEC na na-exit na sa trabaho, natanggal na, dinidiin niya, samantalang itong Big Six, quiet siya? Ay siyempre sasabihin niya siguro, merong interparliamentary courtesy. Wala na pong courtesya kung pera na ng mamamayang Pilipino ang hinihigop. Yun po ang termino mismo ng CPCP. Siphoned off. Sa Tagalog, hinihigop po ng sistema na patuloy na nagpapayaman sa ilan imbis na protektahan ang nakararami at karamihan. Termino po yun ng CBCP. Hinihigop.
ng korupsyon ang pera na dapat sana ay sa flood control. Ito po lumabas 6 na pangalan. Nakita po yan, dami pang nag-trending po ito Dito sa 6 na pangalan, nandyan po yung Speaker ng House, nandyan yung Saldico, nandyan yung taga Quezon, nandyan yung taga Pampanga, nandyan yung dating taga Zamboanga, at meron pong katangi-tangi rito. Itong Construction Workers Solidarity Party List Representative, Edwin Garjola. Bakit po katangi-tangi? Lumabas na rin po na linalaglag na rin po, may news article na rin online na binabanata na rin po yung Edwin Garjola. Linalaglag na po. Tila organisado. Laglag yung Robert Bernardo, laglag yung Edwin Garjola. Para mapagtakpan yung mga flood control mess, yung flood control program mess. Kinakailangan may ilaglag 6 po yung nag-circulate na pangalan doon sa Big Six, yung pinakita ko po sa inyo. Tinitingnan ko po rito Yung isa wala na. Talo po sa Zamboanga yan Pero hindi ibig sabihin, wala siyang accountability. Pero hindi po magiging juicy, hindi po magiging masustansya kung ang ilalaglag mo ay yung wala po sa sirkulasyon. So ang natitirang isa, incumbent congressman. Magmumukha nga naman yung totoo, yung sinabi nung nag-deliver ng kanyang na si Bongbong Marcos na pananagutin yung mga nakinabang, nakialam, kumita, humigop sa pondo ng flood control. Bakit doon sa 6, yung Garjola lang ang lumalabas? Tapos kanina bago tayo nag-live, nagsalita daw po si Secretary Manny Bonoan o tinatawag pong SMB, Secretary Manny Bonoan, na willing daw po siyang mag-leave bilang sekretaryo o kalihim ng DPWH para lang po magkaroon ng patas at totoong investigasyon. Bakit ka pa nag-aanunso, Secretary Manny? Kaibigan naman natin yan, kilala natin yan. Pero sana, just walk the talk. Mag-leave ka o di kaya mag-resign ka and let somebody take over the department na wala na Talagang yurak na yung DPWH long time ago, lalo na ngayon, nangyari sa termino ni Secretary Manny Bonoan. Wala rin naman magawa itong mamang ito Naiipit din ito. Kaya lang, kagaya ng sinabi ko kay Yusek Robert Bernardo kanina, hindi ibig sabihin, ina-absuelto rin natin ito. Ang punto lang natin dito, bakit kinakailangan mo pang magpahayag that you are willing, ready, and available to take a leave of absence so that an impartial, fair, thorough investigation ay mangyari at mapanagot yung mga nagnakaw sa termino po ng CBCP, humigop sa pondo para sa flood control programs. Magbitiw ka na lang, mag-leave ka na lang. You have to walk your talk. So, 3 pangalan na po ang lumutang dito malalaki. Yung Yusek Robert Bernardo, kinutya nitong isang senador, richest Yusek daw in the world. Paano naging richest Yusek ito nang hindi mo papangalanan yung doon sa 6 na Big Six daw ng Kongreso? Lumabas yung pangalan nitong Congressman Edwin Garjola. Siyempre nga naman, lilihis yung usapin patungkol sa kanila dahil incumbent congressman yan. Nagpahayag din po yung Secretary Manny Bonoan ng kanyang willingness o readiness to make a leave or file a leave of absence. Ilinilihis po Nakikita ninyo yung pattern. And then babalik na naman nila. Sa unconstitutional impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte na binasura na po ng Korte Suprema. Unanimous ang decision. So yun po ang hanapin natin. Nagpahayag si Senador Ping Lacson from 2011, taong 2011 hanggang sa kasalukuyan, halos 2 trilyon, 2 trillion pesos na raw po ang nauubos o hinihigop ng sistema at korap na mga politiko at kawani ng gobyerno na napupunta dyan sa flood control funding, flood control funds, or to fund the flood control programs. 2 trillion. At maaari daw na halos o higit sa kalahati nito ay nauwi lamang sa korupsyon. So yun ang hinahanap natin, yung 2 trillion flood control funds na dumaan na po sa ating pamahalaan mula 2011 hanggang kasalukuyan.
Meron din pong pinupunto laban kay Senate President Chis Escudero, 142.7 billion na flood control funds or insertion ni Senate President Chis Escudero. Meron pa hong 800 billion na ina-attribute doon sa Big Six ng Kongreso. So ang lalaki pong pera nito. Samantalang ang mainstream media, ang headline ay yung 612.5 million na hinahabol nila umano sa Office of the Vice President. Malinaw po sa ating saligang batas. Article 9, Paragraph D, Section 2. Ulitin ko Article 9, Paragraph D, Section 2. Ano po ang nakasaad dyan? Tanging COA, yung Commission on Audit lamang, ang may karapatang magsagawa ng totoo, tunay, impartial, walang kalokohan, walang politikang pag-audit. Pag-check kung paano ginamit ng any government agency, instrumentality, branch, employee, officer, elected or appointed, yung pera nating mga Pilipino. Ginawa po yan ng COA. Ano po ang sinabi ng COA? Wala pong irregularidad doon sa pondo ng Office of the Vice President. Pero itong mainstream media, tatandaan po ninyo, kasabwat po yung mga yan. Yung mga ayaw sumulat, ayaw magsalita, ayaw makita. Akala mo naman, hindi nakararanas ng baha, whether dito sa Metro Manila o sa probinsya. Basta't po lahat ng flood-related na problema sa ating bansa, sa patuloy na pakikipagsabwatan ng mainstream media, meron po silang pananagutan. Maaring hindi sa legalidad, hindi sa batas, kundi konsensya nila. May pananagutan sila dahil ayaw nilang mag-report. Ganon din lahat na nagkasakit, lahat na nagkaroon ng kung anumang sickness or disease or diseases brought about by this continuing flooding, which by the way, hindi po yan new normal. Huwag po ninyong tanggapin. Itong pangbubudol na ibinibigay sa atin, ito na raw po ang new normal. Sinabi rin po ng CBCP yan, essentially re-echoing yung ating pong naging pahayag na dito sa ating tinig maisog. Ang climate change is real. And we have to accept that climate change is here, it's for real, and they're here to stay. Pero hindi po dahilan sa climate change ang patuloy na pagnanakaw o paghihigop ng pera nating mga Pilipino na dapat sana ay inilaan at nakalaan at iginugol para sa totoong flood control mitigation program. Hindi man natin maawat ang baha, wag naman pong lumalim ng lumalim, ng lumalim, ng lumalim. To the point, marami pong area sa ating bansa, stagnant na po yung tubig. Hindi rin po nare-report yan. Mainstream media, tahimik. Ang drama nila, fundraising. Kung meron kayong donasyon, dahalin nyo sa aming stasyon, pera man o kung ano, kalokohan po yan. Bakit mo ipapasa? Dahil nagpapaawa kayo, may video kayo nakakaawa, yung mga sinalanta ng bagyo, pero naka-zipper. May busal ang inyong mga bibig. May piring ang inyong mga mata dito sa malawakan at laganap na pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa flood control funds. So, ang hinahabol po dapat dito, ang pera po ng flood control, ang layunin po nito, ay patigilin ang pagbaha. Ang nangyari po, ang kinontrol po ng flood control funds at ng mga nangangasiwa nito, hindi po yung daloy ng baha. Ang kinontrol po nila, yung daloy ng pera na dapat sana ay papunta sa infrastruktura, dinivert din po nila pataba sa kanilang mga bulsa. Kailangan alam ho ninyo ang nangyayari. Kinakailangan magalit po tayo, magsalita po kayo. Nang umabot sa pambansang pamahalaan na sukang-suka na ang Pilipino, dito sa hindi po new normal ang baha.
Climate change is here. It's for real. It will stay. It will only worsen. Hopefully, hindi ganun kabilis. Pero yung pagbaha po, hindi po kasalanan ni climate change yan. Yan po'y dahil sa patuloy na pagnanakaw ng ating mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, elected man or appointed. So, yung from 2011 to present na 2 trillion more or less pesos flood control funds, higit umano'y kalahati ay maaaring napunta na sa korupsyon. Meron po yung 142.7 billion na insertion daw ni Senate President Chis Escudero. Meron po yung 811 billion na napunta sa Big Six na flood control programs. Meron pa po tayo yung 255 flood control programs na sinabi ng COA na ghost or phantom. Sumahin niyo po lahat yan. Napakaliit po niyan kumpara dito sa 612.5 million pesos na sinabi na ng COA maayos, walang irregularidad at complied ang Office of the Vice President. Tingnan po ninyo, talagang organisado, inililihis yung usapin para po hindi pag-usapan itong tunay, totoong usaping panlipunan na dapat po tinutugunan ng pansin ng bawat Pilipino. Dahil pera po natin ito. Ano ho, ulitin ko yung mga figure na naglalabasan, 2 trillion. What is 2 trillion pesos compared to 612.5 million? Hindi natin inaabsuelto. Ulit, hindi inaabsuelto si Vice President Inday. Ang sinasabi natin dito, ipokrito. Itong mga nagsasabing vanguard daw po sila ng ating saligang batas. Bakit ang tahimik ninyo dito sa unconstitutional 6.325 trillion pesos national budget ngayon 2025? Itong nagaganap at ibubulgar ni Congressman Sid Ungab mamaya-maya yung income to on in the general fund at saka special accounts in the general fund. Pumutok na rin. 1.2 billion pesos po. 1.2 billion pesos yung dito sa Bureau of Fire Protection. Ililipat po yung kanilang pera na pambili ho ng mga makabagong kagamitan, makabagong truck, makabagong paggamit ng bagong teknolohiya para labanan po ang sunog, makasalba ng buhay, pareho. Buhay ng bumbero at buhay ng mga individual na kanila pong sasalbahin in the event of fire o kaya catastrophe or calamity. Inilipat po para doon sa 911 project, bawal po yun. Ang point natin dito, bawal. Lininaw na po natin kanina, ano po yung nature or character ng isang special accounts in the general fund. Yan po'y kinolekta specifically para sa purpose kung bakit siya nariyan through Republic Act. Hindi po pwedeng paglaruan o gamitin yan. Ito'y nabisto, tingnan natin kung saan dadali ng istorya. Hindi po pwede na sabihin, hindi, maganda naman yung 911. Balik po natin yung naging mensahe nung Senate President natin nung isang araw. Pagka ang gagawin lang natin is disregard the rule of law and do what we only want to do, will end up as a banana republic. Punong-puno tayo ng korupsyon, ninanakaw ang pera ng gobyerno, mahina ang sistema ng gobyerno, mahina ang pamahalaan, mahina ang nagpapatakbo ng gobyerno. The rule of law, kinakailangan, kaya meron po tayong rule of law para magkaroon ng order ang ating society. Hindi po pwede yung kung ano lang gusto natin, yun ang gagawin natin. Kaya po yung mga hindi po sila constitutionalist may tuturing Propagandist na po sila ng corrupt na gobyernong ito. Linilihis po nila yung usapin. Kaya dapat maging bahagi po kayo. We have to iangat po natin yung public pressure. Iparamdam natin na sukang-suka na tayo at hindi po bobo at mangmang ang mamamayang Pilipino. Kung hihintuan mo lahat ng asong kalye o asong ulol na kumakahol sa'yo at babatuhin mo ng bato, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Let's move forward. Iwanan natin sila. Yung ayaw sumama tungo sa higit na mabuting Pilipinas, iwanan ho natin yan. Sa ganoon, magkaroon kayo ng prinsipyadong paninindigan. Ipaglaban ninyo. And again, hindi kinakailangan pareho po tayo.
ng pananaw, hindi po kinakailangan pareho tayo ng paniniwala o paninindigan. I'm not even here doing this, trying to solicit same opinion from you or your sympathy. No. Pati po kritiko, welcome. But welcome kayo dito sa aking pahina, hindi po para mambastos, hindi rin ho kayo mapapansin, kung hindi, para pakinggan yung other side. Sa lahat naman po ng diskurso, hindi lang dalawa po yung side 3, 4, 5, wala pong pinakamagaling. Kung hindi makinig at maaring madagdagan yung kaalaman o tumibay pa yung iyong pananaw na meron ka na nabuo at paninindigan. Either way, makakatulong po iyon para sa pag-unlad ng ating bansa at matigil na, masawata na yung kaliwat ka ng talamak na korupsyon. Ulitin ko yung flood at yung flooding, wag po niyong bibilin yun. Hindi po yun ang new normal. Yung nagsasabing new normal, hindi pa ho yan nasa lanta ng baha. Hindi pa ho nababad ang paa niyan. Hindi pa ho nababad hanggang baywang niyan sa baha. Kaya sinasabing flood or flooding is now the new normal. Mali po iyon. Pangbubudol po iyon. Ano ho? Ang dami nating pera nasasayang dahil sa korupsyon. Yung pera na pang flood control projects, hindi po yung baha ang kinontrol Ang kinontrol po yung perang para sa baha at idinaloy sa kanilang mga bank accounts, sa kanilang mga bulsa, at higit pa silang nagpapayaman at the expense of the ordinary Filipino people. Yung mga nababaha, mahigit po tayong marami doon. Yung may mga sasakyan, yung nai-stranded. Last 2 weeks ago, isang buong linggo, walang pasok ang ating mga kabataan. Tagumpay bang may tuturing yun? Hindi. Bakit? Nagbabayad po tayo ng tuition. Yung nasa public school, nagbabayad po tayo ng buwis. May cost po yun And then, natanggalan tayo ng isang buong linggo. Bakit? Sa baha. Bakit? Ang daming pera sa baha na ninakaw po ng mga tiwaling opisyal. At last week lamang, na-correct po natin yan, na siya raw po ay sinabi ng online reporting ng Philippine Star, na siya raw po yung kongresista na unang nagpalaganap ng chismis tungkol sa blanco diyan sa 2025 national budget. Fake news po ng Philippine Star yun. Dahil wala po kaming sinabing may blanco sa GAA o sa national budget. Ang blanco po sa Bicameral Conference Committee report. So fake news po sila at hindi po chismis yun. Sapagkat meron pong kasong nakabinbin sa Korte Suprema. Pwede bang fake news yung may kaso ka sa kataas-taasang hukuman? At higit sa lahat, mamaya po ang tabayanan po ninyo ay haharap po ang maisog na Congressman Sid Ungab. Haharapin po ang mga kasama niyang kongresista diyan sa mababang kapulungan upang tuligsain at ibunyag itong mga insertion diyan sa sinasabi nating special accounts in the general fund at saka income in the general fund. Makikita po nyo, detalyado po niyang ihahatid sa atin yan. Suportahan po ninyo, tulungan, pakaingatan, ipagdasal ang mga iilang taong katulad ni Sid Ungab diyan sa mababang kapulungan. Kakampi po natin yan. Bantayan po natin yan. Pakaingatan po natin yan. At hindi po madali yung kanyang gagawin dahil haharapin niya. Nandoon po siya sa Lions Den. At handa siyang sumagot. O yung sa termino pa ho, handang magpalapa pero hindi po kayang lapain yan. Marunong po sa budget yan. Hindi po iyan basta-basta. Nag-chairman na po ng appropriations yan, walang bahid. Nag-chairman na po ng Accounts Committee on Accounts ng House po yan, walang bahid. Nag-vice chairman po yan ng Ways and Means. Siya po ang pangunahing may akda nung tinatawag nating syntax law noong 2012. Wala pong bahid yan. So, ang nais lang po ni Congressman Sid Ungab, maibalik yung golden days ng Kongreso where and when the lawmakers were illustrious, dignified, and brighter
than the current cast of characters. So sana ho ay tulungan natin, suportahan, bantayan po natin. Yung mainstream media, may pananagutan kayo. Sa lahat ng namatay dahil sa baha. Sa lahat ng namatay dahil sa sakit, diseases, sakuna na dulot ng baha. Bakit? Kaparti kayo, hindi kayo nagre-report. Hindi ninyo rin na-report ang laman ng inyong pahayagan, yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga kumukontra, may MR, higit malaki po ito. Higit malaki po ito. Deviation lamang po ang ginagawa nila, inilalayo. Importante po ito sapagkat magkakaroon na naman po ng mga budget hearing for the 2026. Higit malaki po ito Kung ngayong taon 6.325 trillion, next year ang panukala ay 6.8 trillion. Kaya nyo pa ba? Uring manggagawa, kaya nyo pa ba? Ang utang natin mahigit 17 trillion pesos na. Ang piso kontra dolyar bagsak. Kaya nyo pa ba? Kailangan tayong makialam. Kailangan kayong pahayag ng inyong saloobin. Ito po ay 3 taon pa lamang sa posisyon, sa pwesto, may 3 taon pa. Ang naiutang na po ay halos 6 billion pesos. 6 trillion pesos. 3 taon. Ilang taon pa ho ito na mananatili dito? Saan ginugugol ang pera? Diyan po sa walang katapusang ayuda. Yang AKAP, yang AYEX, yang TUPAD, yang pamimigay ng subsidiya, diyan po sa murang bigas, yung 20 pesos na bigas. Yan po yung aspiration. Sino ba naman ang ayaw ng murang bigas? Pero kung yung mga nagtatrabaho at taxpayers patuloy mong binubuwisan, tapos yung ibinabayad na buwis na dapat sana igugulin sa flood control programs, ibubuhos mo lang sa walang katapusang ayuda, may mali na po doon. Lolobo po talaga ang pagkakautang ng Republika ng Pilipinas. At hindi po kayo hindi kasali dyan. Sa bayaran, kasali po tayong lahat. Lahat tayo, pag pinaghati-hati mo, lubog na po tayo sa utang kung hindi pa ninyo nalalaman. So, yun po yung aking tugon sa inyo. I hope I am able to provide context na tama doon sa inyong pong katanungan. Utang po yan, accumulated. Tingnan lang po ninyo kung magkano yung utang from the time ni President GMA, sa time ni President Aquino, sa time ni President Duterte, sa kasalukuyang panahon ni President Bongbong Marcos, makikita ninyo, higit na malaki na ang inuutang natin. And please note, nung panahon po ni Pangulong Duterte, may COVID, may pandemya. Linagpasan na ho ng Administrasyong Marcos yung naiutang sa buong termino ni Pangulong Duterte. COVID po yun may pandemya nun. Ito, 3 taon pa lang, burado na ho sa taas ng utang, hinauutang ng gobyernong ito.